Hello guys, kamusta? Sa video ito guys, ikukwento ko sa inyo yung mga benefits, ang mga benepisyo ko bilang isang guro dito sa Indonesia. Siya nga pala guys, dito ako nag-work ngayon sa Medan, Indonesia as an English teacher sa isa sa mga international school dito. So, simulan na natin guys. So, una, housing allowance. So, on top of my sahod, on top of my salary guys, nakakakuha ko ng housing allowance na 14 to 15,000. Kung napanood niyo dati yung video ko, yung nakaraang video ko, kinuwento ko doon kung magkano yung sahod or hindi ko man sinabi yung exact figure pero sabi ko na nakaraan doble ng sahod ko sa DepEd. Sa DepEd, ang sahod ko noon ay tito ako sa mga nasa 30,000. And i-multiply mo siya by 2, then dagdagan mo ng konti. So, yun yung sahod ko dito. Bawal kasing i-disclose guys. Then, parang nabanggit ko din guys yung tungkol dun sa housing allowance. So sabi ko nga na nakaraan, 14 to 15,000 yung housing allowance ko. Then, depende sa amin kung paano namin gagamitin yung housing allowance. Kagaya ko, dati kasi nung unang dumating ako dito, ang bahay na nakuha ko ay 7,200 sa pera natin dyan sa Pinas. Then after 3 months, lumipat ako ng bahay, naghanap ako ng bahay na mas mura para syempre makatipid. Kasi depende kasi sa amin bibigyan kami ng allowance na 15,000 o 14 to 15,000 a month, then bahala kami kung paano namin gagamitin. So ang ginawa ko, humanap ako ng bahay na mas mura at syempre mura din, maayos naman siya. Actually mas malaki nga yung bahay na nakuha ko ngayon Dati kasi ano lang siya, parang studio type, yan isang kwarto. Ngayon yung nakuha kong bahay, dalawang kwarto siya. So, kapag yung family ko from the Philippines pupunta dito sa Indonesia, meron silang tutulugan or mga friends pwedeng lumatulog sa bahay. Then yung housing allowance. So, 3,500 yung aking binabayad sa bahay. Then may natitira pa akong malaki-laki din, di ba? So, 15,000 minus 3,500. So, magkano yun? So, mga nasa 11,500 tayong matitira. So, yung matitira doon, ginagawa ko, pamasahe, transportation, then sa food. Pero kung minsan kasi hindi naman ako matipid Actually, to be honest, di ako matipid. Napakagastos ko guys. Kaya minsan nagagalaw ko pa yung sahod ko. Pero kung matipid ka guys, ang mga may sakto lang yun. Sakto lang yun sa transport, sa housing, then sa food mo. Sakto na yun. Then yung salary mo, savings mo na siya. Diba? So, yun yung una, housing allowance, guys. Then, performance bonus. May tinatawag ko yung performance bonus dito. So, depende sa performance mo, syempre. Kung okay yung performance mo the whole year, so, pwede ka makakuha ng 100%. So, depende may percentage kasi yun So, galingan na lang natin, guys. So, kung ang sahod mo dito ay pumapatak ng mga 70,000 a month, so, 70,000 yung makukuha mong performance bonus. Pero kung may mga problem kayo sa mga bata, sa mga estudyante nyo, sa mga magulang, o sa mga co-teacher, o sa performance nyo in general, so makaka-apekto yun. So pwedeng mga nasa 60% or 70% or 50%, depende sa inyo or depende sa principal. Ayan. Then the next one is the health card or yung insurance. Diyan sa Pinas meron tayong tinatawag na PhilHealth. Dito naman may tinatawag ditong BPJS. Ang BPJS dito, parang sa atin niya, under ng government. Pero dito guys, sa atin kasi, libre ba? Libre, parang libre sa atin Libre yung pagpapa-check up, then pag na-confine may mga certain amount lang or percentage na ibibigay si PhilHealth. Dito pag BPJS ka guys, libre yung consultation, libre yung doctor's fee, libre yung pag na-confine ka, at pati gamot guys, libre. Yun ang maganda dito, pati gamot libre. Sa atin kasi, yung gamot hindi siya kasama dun sa insurance natin. Dito, sinasagot ng government through BPJS, sagot ni BPJS. Outpatient yon. Pag inpatient naman, meron naman kami dito tinatawag na health card. Sa atin may mga health card, lalo yung mga nag-work sa BPO, may health card sila. So dito sa amin meron din. Kagaya nung nakaraan confine ako ng 5 days. So medyo nag-exceed ako dun sa limit ko dun sa health card. Nagbayad ako pero konting-konti lang.
Yan. Then, um, child discount. So, kung meron kang anak na um, estudyante at i-enroll mo dito sa school kung saan ka nagtuturo. So, kagaya sa school ko guys, um, ang binabayaran lang ng mga co-teacher ko na merong anak na nag-aaral sa school namin ay yung miscellaneous fee lang. Yung tuition fee which is mas malaki compare sa miscellaneous fee ay libre. Sagot na siya ng sagot na siya ng school or isa yun sa mga benefits mo as an employee. Doon sa school ko to guys hindi ko lang alam sa ibang school. Siyempre, different school, different policies. So dun sa school ko kapag meron kang anak at dun mo siya i-enroll, it's either may discount more than 50% or totally walang babayaran sa tuition fee. Yung miscellaneous fee lang ang babayaran. So, ayun. Then, the next one is the plane ticket. So, dito sa school namin, pwede kaming umuwi pwede kaming umuwi ng 4 times. 4 times a year. So, kasi meron kaming tinatawag na term break, meron kaming dalawang term break, then meron kaming dalawang sem break. Yung term break, bali meron kaming 8 days na bakasyon. 8 days. 7 days. 7 days. 7 days na bakasyon. Yung term break na tinatawag guys, yun yung every after of the quarter. Every after of the grading period. That is the term break. So, after the term break, meron kaming one week break kasama yung Saturday, Sunday. So, yun, pwede kaming umuwi ng bansa namin or mag-travel kung saan namin gusto magpunta. Then, yung sem break naman na tinatawag ay yun yung parang bakasyon sa atin. Mga 1 month yun, 1 month, isang buwan. Minsan umaabot siya ng 1 month and 2 weeks. Depende sa school calendar. So, yung isang uwi namin doon sa loob ng isang taon, sagot siya ng school, wala kaming babayaran. Sagot siya ng school. Yung plane ticket, yung two-way ticket, sagot siya ng school. With 30 kilogram check-in baggage. So, sagot siya ng school, walang babayaran. Then, ano pa ba? Bukod doon, class, maraming holiday dito. Balik tayo sa term break. So, kung sa loob ng isang taon, guys, anong buwan yung pwede kaming umuwi? So, pwede kaming umuwi ng March. Meron kaming 7 days na pwede namin gamitin or pwede kaming mag-travel outside Indonesia. Then, yung June, ito yung sem break. Mga 1 month to 1 month mahigit. 1 month and 1 to 2 weeks. Parang gano'n. 1 month to 1 month to 2 weeks. Depende sa school calendar. Then after that, September, meron kaming term break ng September. 1 week siya. 1 week siya, 8 days or 9 days. Ganun. Then the next one is December. So yun. Yun yung mga holidays namin dito. So, bayad ba kami pag holiday? Guys, bayad kami dito kahit holiday. Kahit na walang pasok ng isang buwan dahil sa break, bayad kami. Hindi kagaya sa atin sa mga private school na no work, no pay. Dito, kahit walang pasok, holiday, bayad kami ng school. Ano pa guys? Syempre, no classes in weekend. Sa Saturday, Sunday, walang pasok dito sa school namin. Pero sa ibang school guys, dito na napansin ko, pag Sabado may pasok sila. Parang yung mga dito, yung mga public school, government-owned school, they have to go to school every Saturday and that's part of their curriculum. Then dito sa amin hindi. Saturday, Sunday wala kaming pasok. And maraming holiday. Sabi ko nga, kahit holiday, bayad kami dito. Maraming holiday kagaya ngayong February, meron kaming 2 long weekend. Thursday, Friday walang pasok dahil celebration siya ng Chinese New Year. Then meron pa yung holiday, Indonesian holiday, hindi ko na lang ma-recall. Then merong February 14 election day. Then on March may mga holiday. April meron kaming tinatawag ditong long holiday, yung 1 week holiday. Labaran kung tawagin dito, Labaran week. So pag Labaran week, tumatagal siya ata ng mga 8 days or 9 days. Hindi ako sure, I'm not so sure to the exact number of days. Pero parang gano'n siya. Parang ang tagal, ang haba. Ang haba pala sa term break. So, isang linggo siya, mahigit, na walang pasok, pero bayad ng school. Paid by the school. So, yun. Hindi kagaya nga sa atin sa private school. Pag walang, no work, no pay. Then,
Term breaks, pwedeng umuwi, sem breaks, bayad. So yun yung mga benefits ko as a teacher dito sa school kung saan ako nagtuturo, Singapore International School. So ulitin natin na yung housing allowance na 15,000, 14 to 15,000. Again, guys, depende to sa school. Kung if they are offering or if they are giving an housing allowance, depende sa school. Pero sa school ko, nagbibigay sila ng housing allowance. Performance bonus, again guys, disclaimer, depende sa school. Okay, depende sa school. Then health card, inpatient, outpatient. Sabi ko nga dun sa health card guys, ultimo gamot, sagot ng insurance. Walang babayaran. Ang gastos mo lang dito pamasahe. Then, yung child discount or kung meron kayong anak, pwede nyong i-enroll at may discount, walang babayaran sa tuition fee. Then, plane ticket, sagot ng school lang isang plane ticket a year, 1 ticket a year. Then, no classes at weekend, more holidays and paid holidays, term breaks, pwedeng umuwi, sem breaks, na pwedeng umuwi at bayad. Imaginein mo guys, nasa Pinas ka, nagbabakasyon ka, pero bayad ka. So, yun yung yung beauty, yung kagandahan na nag-work ka sa ibang bansa as an English teacher. Kagaya ko, yun yung mga na-experience ko. Pero guys, mas marami pang mas better na benefits compare sa mga benefits na na-experience ko. Pwedeng sa ibang school, ano lang to, kumbaga sisiw lang tong benefits namin. So, ayun guys. So, sana nabigyan ko kayo ng idea dito sa mga benefits na na-experience ko. At kung meron pa kayong mga question guys, just type there in the comment section. Then, try nating sagutin. Okay, so, yun lang sa ngayon. Bye for now.